in the conduct of AFP operations, mission accomplishment, and safety of the men and women involved are always paramount. Eksaktong 1 taon na ngayong araw mula nang magbanggaan ang isang Chinese Coast Guard vessel at isang barko ng People's Liberation Army Navy malapit sa Bajo de Masinloc. Nangyari ang insidente habang hinahabol ng Chinese Coast Guard vessel ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Suluan na namamahagi ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Matagal na nahimik ang China tungkol sa insidente, subalit makalipas ang halos 1 taon, kinumpirma ng China na 2 CCG personnel ang nasawi sa insidente. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi lamang ang pagkamit ng misyon ang mahalaga sa anumang maritime operation, kundi maging ang kaligtasan ng mga tauhan na maaaring mapasapanganib. Giit ni retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa issue ng West Philippine Sea, dapat laging professional ang lahat ng kilos sa dagat, naaayon sa protocols at nakabatay sa international law. Babala ng AFP, ang unsafe at unprofessional maneuver ay maaaring magresulta sa aksidente at higit sa lahat, maglagay sa panganib sa buhay ng mga tauhan. To prevent any untoward loss of life at sea, all our actions by any nation, any seafaring nation, will have to be professional, will have to be within the bounds of established protocols, such as the rules of the road, call regs, and other established protocols, and backed up by international law. Samantala, wala pang tugon ng China sa pinababayarang danyos ng Pilipinas kaugnay ng insidente sa Ayungin Shoal noong July 17, 2024 kung saan naputulan ng daliri ang isang Navy personnel nang iharas sila ng mga Chinese Coast Guard habang nagsasagawa ng rotational and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Bukod sa injury, kinuha rin ng Chinese personnel ang ilang kagamitan ng Pilipinas, kabilang ang mga baril, habang may iba pang kagamitan na nasira gaya ng rigid hull inflatable boat at communication equipment. Ayon sa AFP, naipasa na ng Armed Forces of the Philippines ang mga kinakailangang dokumento para sa compensation claim kaugnay ng pinsala sa kanilang personnel at assets. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring tugon ang China. To the compensation for the equipment and the damage done to our assets. I think it was the Armed Forces of the Philippines have submitted this particular requirement, and again, it seems that there's still no response. Panawagan ng Sandataang Lakas sa lahat ng bansang nagsasagawa ng operasyon sa dagat ang pagsunod sa maritime protocol at international law upang maiwasan ang panibagong aksidente at pagkawala ng buhay. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.